The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Many of the Jews who had come to Mary and seen what Jesus had done began to believe in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the chief priests and the Pharisees convened the Sanhedrin and said, "What are we going to do? This man is performing many signs. If we leave him alone, all will believe in him, and the Romans will come and take away both our land and our nation." But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, "You know nothing, nor do you consider that it is better for you that one man should die instead of the people, so that the whole nation may not perish." He did not say this on his own, but since he was high priest for that year, he prophesied that Jesus was going to die for the nation, and not only for the nation, but also to gather into one the dispersed children of God. So from that day on, they planned to kill him. So Jesus no longer walked about in public among the Jews, but he left for the region near the desert, to a town called Ephraim, and there he remained with his disciples. Now the Passover of the Jews was near, and many went up from the country to Jerusalem before Passover to purify themselves. They looked for Jesus and said to one another, as they were in the temple area, "What do you think? That he will not come to the feast?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Napakinggan natin ang ebanghelyong binasa sa atin ng ating diakono. At doon ay isinalaysay ng ating ebanghelyo kung paano ang mga Pariseo kasama ang mga punong saserdote ay tinipon ang Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay ang pinaka-supreme council ng mga Hudyo, kung sa ating kapanahunan maaring ituring nating Supreme Court. Sila ay nagmi-meeting, nagpupulong upang pag-usapan kung ano ang gagawin kay Jesus. Ito ay matapos na ang ating Panginoong Jesus ay binuhay ang kanyang kaibigan mula sa kamatayan, si Lazarus. At ang himalang iyon ay nagkaroon ng pagkamangha sa mga tao at naniniwala sa ating Panginoon, sa kanyang kakayahan. Kaya natatakot ang mga Pariseo, mga kasama na ang eskriba dito, ang mga punong pari, sapagkat kapag hinayaan, ayon sa ating ebanghelyo, kapag hinayaan na dumami ang tagasunod ng ating Panginoon, ay baka mag-aklas, baka sila ay magrevolusyon laban sa mga namumuno sa kanila. At ang kaguluhan ay ayaw ng mga Romano. Ang Romano, the Roman Empire, sila yung sumakop sa Judea, sa Israel, sa kapanahunan ng ating Panginoon. Hinayaan lang ng mga Romano na i-practice ng mga Hudyo ang kanilang pananampalataya, ang templo, sa kondisyon na manatili silang payapa, peaceful, at patuloy na kumukolekta ng buwis para sa Roman Empire. Ayaw nila yung mga nag-aaklas. Maraming dahilan kung bakit nais ipatigil ng mga miyembro ng Sanhedrin ang gawain ng ating Panginoon. Hindi lamang ipatigil ang kanyang gawain, kundi nais nilang ipapatay ang ating Panginoon. Bukas, linggo ng palaspas, simula ng Holy Week, ang mga pagbasa natin, yung Passion Narrative, mapapakinggan natin yung kwento pagkatapos nito kung paano hahanapin si Jesus para
litisin at paano si Jesus ay idanala ng mga Sanhedrin kay Poncio Pilato upang hatulan at kung paano ang mga taong pumanig minsan sa ating Panginoon na nag-welcome sa kanyang pagpasok sa Jerusalem ay magsusumigaw na ipako siya sa krus. Nais ng mga Pariseo, Eskriba, punong pari na ipapatay ang ating Panginoon sapagkat kapag nangyari ang pag-aaklas na kinakatakutan nila, maaaring wasakin ang templo ng mga Romano. At kapag nawasak ang templo, mawawalan ng saysay ang kanilang posisyon, ang kanilang kapangyarihan, ang influensya nila sa tao. At malaki in terms of economics, sa usapin ng pera, ang mawawala sa kanila sapagkat ang templo ay sentro ng pangunguliktan ng buwis, hindi lamang para sa mga Romano, kundi para na rin sa pagpapaayos ng templo at nakikinabang naman dito ang mga namumuno nito. Kaya ang nakakalungkot dito sa mapangyayari na sa mga himalang ginawa ng ating Panginoon, na sa kanyang pagpapagaling ng mga may sakit, sa kanyang turo na nagpapakilala na siya ang Mesiyas, introduction of the kingdom of God, matigas ang puso ng mga Pariseo at Eskriba, punong pari, upang makita ang katotohanan. Yan naman kadalasan, mahirap makita ang katotohanan kung ang umiiral ay self-interest. Klaro na ang namumuno para sa kanila ay ang kanilang self-interest. Ayaw nila na mga Sanhedrin, na mga miyembro ng Sanhedrin, na mga namumuno sa templo, maalis ang kapangyarihan. Kaya nga, kahit na nasa harap na nila ang katotohanan, ang ating Panginoon, ayaw nilang tanggapin. Asalip dahil sa ang ating Panginoon ay isang threat, sa kanilang posisyon, sa kanilang kapangyarihan, gusto nilang kitilin ang buhay ng ating Panginoon. At muli, mapapakinggan natin ang masusunod na kwento ngayong Holy Week na to tungo sa pagdurusa, pagsasakripisyo at kamatayan ng ating Panginoon. Mga kapatid, habang pinagnilay-nilayan ko to, naalala ko yung sitwasyon ng ating bansa sapagkat marami rin naman sa atin na naghihirap, ang mga mahirap at ay patuloy na naghihirap. At hindi ito yung bayan na pinapangarap ng Diyos. At marahil ang Diyos naman natin na nagmamahal sa atin, nagpapadala ng mga leader, mga tapat na leader, na ang pagnanais ay mapaglingkuran, lalong-lalo na ang mga nasa laylayan, lalong-lalo na ang mga naapi, nangangailangan ng kaginhawaan sa buhay. Ang nakakalungkot lamang na kapag yung mga leader na to, na ang dala ay katotohanan at katarungan, ay natatamaan ang interes ng mga nasa kapangyarihan. At yung mga nasa kapangyarihan, sapagkat nakikisasa sila sa maaring magawa ng kanilang kapangyarihan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, sa pagpapayaman ng kanilang sarili, sa korupsyon, ay ayaw nila ng mga leader na nakukonfront sila, na nagdadala ng katotohanan, na sumisigaw ng katarungan. Kung kaya ano ang ginagawa? Gumagawa ng pamaraan upang baluktutin ang katotohanan, fake news, social media, may mga pera sila upang baluktutin ang katotohanan. Kawawa at gusto nilang ikulong, parusahan, mawala yung mga nagsusumigaw ng katotohanan, accountability, transparency, katarungan. Ang nakakalungkot ay marami sa ating mga Pilipino ay nananampalataya naman sa Diyos, nakagaya ng mga nag-welcome sa ating Panginoon, Hosana, na may mga palaspas to the Son of David, na sa pag-udyok ng mga punong pari sa kapanahunan ng mga Pariseo na gustong ipapatay ang ating Panginoon, bumaliktad, naguyo, nabudol, naniwala na ang manunubos at tagapagligtas ay isang rebelde, na isang pahamak ng bayan.
Kung kaya sila nagsusumigaw, ipako siya sa krus. Ipako sa krus. At ganoon din tayo minsan, nananampalataya, deboto ng ating mahal na ina. Totoong pumupunta tayo rito, no? Mahal na ina, ito po kami ang aming sitwasyon, nangangailangan kami ng aming tulong, ng tulong ninyo. Tingnan niyo po ang katotohanan ng aming sitwasyon. Pero ayaw natin ang tingnan at pakinggan ang katotohanan na ibinibigay sa atin ng anak ng Diyos, ng anak ng ating inang si Maria. Do whatever He tells you. No? Katotohanan. Kapag may fake news, ituwid. Huwag maging kasangkapan ng pagpapalaganap ng kasinungalingan. Pero anong ginagawa natin? Tayo pa yung masayang nagpapakalat, no? Kapag may mga iniidolo tayo na kahit na minumura ang Diyos, tayo yung puno mapapalakpak. Pagkatapos ng papalakpak, magsisimba tayo, hihingi din ng tulong kay Inang Maria, deboto. Pero paglabas ng simbahan, panatiko. At ang panatiko, mahirap turuan kung ano ang tama, no? Kung ano ang katotohanan, sapagkat sarado ang pag-isip sa pagtanggap nito. Ang mahalaga, no, ay ang kanilang iniidolo kahit na binubudol sila, kahit na ginuguyo sila, no, nagpapakabubo sila, dahil yan sila ay panatiko. Ipako sa krus ang mga sumusuway ng aming iniidolo. Mga kapatid, tayo mga Kristiyano at nagpapalaya sa atin ay mga katotohanan. Katotohanan na itinuturo sa atin ng ating manunubos. Mga kapatid din natin, yung mga nagsusumigaw na ipako sila sa krus, hindi natin sila ikukondem. Nasasaktan lang tayo, na naiinis tayo, pero may pamamaraan upang sila din ay magbago. Pagdasal natin na yung mga nawawala sa katotohanan, yung mga nabubudol sapagkat walang kakayahan, no? Para bang sa social media tinatanggap lang yung mga dumarating sa kanila na hindi nag-iisip at nagiging panatiko. Biktima din sila ng sitwasyon. Biktima sila na nahirapang magbago. Pero sa tulong ng ating panalangin sa ating mahal na ina na nagdidibusyon, nais mo po, mahal na ina, na ang aming bayan ay nagmamahalan, nagkakaisa, nagtutulungan. Ito ay kaligtasan, ito ay kalayaan na ninanais ng iyong anak para sa amin. Kung kaya ang iyong anak ay nag-alay ng buhay upang ang katotohanan, ang katarungan, ang pagtataas ng mga nangangailangan ng kapatawaran, ang mga kasalanan, mga may sakit ay matulungan. Kami rin po, mga deboto, humingi ng iyong gabay, ng kagalingan. At nawa po sa paglabas namin sa dambanang ito ng Manawag, kakaroon kami ng transformation, ng renewal, upang madala namin sa aming pamilya. At upang yung mga nawawala sa landas, yung katotohanan mo ang siyang mamumuno. So tayong magdala ng liwanag sa kanila. Kung tayo man ay mga panatiko dati, hayaan natin ang katotohanan ng Diyos ang magmumulat sa atin, magpapabago sa atin, magsasabi sa atin na ang mali ay mali. Itakwil natin. Ang pagmumura sa Diyos ay mali. Huwag nating ikasisiya. Ang pagpatay ay pagpatay mali. Huwag nating panigan. At kapag hindi ka kumbinsido, deboto ka nga, panatiko ka pa rin. At hindi mangyayari ang paghahari ng katotohanan, ang kaligtasan, ang kaayusan kung nanatili tayong panatiko sa tao. Ang ating pagparito, panawagan sa atin ng pagbabago. At ang tunay ng pagbabago ay ang pagtuklas, pagyakap ng katotohanan ng Diyos. Sapagkat alam natin, the truth will set us free. Ang katotohanan na hindi nakikita ng mga mata, ng mga Pariseo at Eskriba, sapagkat ang nakikita at nadarama nila ay self-interest, sariling interest. Pero kapag ang isinabuhay natin ay ang interest ng Diyos, ang interest ng Diyos ay pagmamahal, pagkakaisa, kaligtasan,
kalayaan. Nawa sa ating pag-uwi sa ating tahanan, dala natin ang interes ng Diyos, katotohanan, kapatawaran, pagkakaisa, pagbibigayan, pagmamahalan.